Good morning guys. Share ko lang yung nangyari sa akin kay Lala Move. Ito, sa Arayat, nakakuha ako ng book kay Lala Move. Bali, papunta siya ng San Fernando. Halagang 134 plus 116. Di 250 siya. Ito, on the way na ako neto, San Fernando. Papunta San Fernando na ako. Dala-dala ko sapatos na may high heels pa na ang problema lang neto, pagdating ko sa San Fernando, wala yung pagdadrapan ko. At nangyari neto, si ma'am kinakausap daw ng nag-book na yung 1-2 isend sa kanya, tapos yung 800 iwan sa kanya. Kasi ang price talaga daw nung 800. Ang nangyari naman, ang usapan naman namin ni ma'am bago niya ibigay ang 1-2 daw, i-picturean ko muna na na-receive na nung receiver yung sapatos. Ang problema nito, nagalit daw yung pagda-drop off. Bakit hindi daw isend kagad? Nangyari, pagdating ko sa drop off sa San Fernando, kinancel. Ito, agad-agad naman akong bumalik kay ma'am. At sabi ni ma'am, bumalik na lang ako para maibalik kanya yung sapatos at maibalik yung pera sa akin. At ito yung mga oras na bumalik na naman ako. Papunta na naman ng Arenas Arayat. At doon, yan, kinuha ko na kay ma'am. Binalik ko ang sapatos. Kinuha ko kay ma'am ang 2,000, pati ang booking fee. Pero ang booking fee, hiningi ko na lang sa kanya ng nasa 400 na lang. Kasi sayang din yung panggasolina ko. Galing pa ako ng San Fernando, San Agustin. Tapos pagdating ko doon sa Golden Palm, wala pa yung mag-receive. At tinawagan ko, cancel daw, sabi niya. Cancel na raw. O di, agad-agad ako tumawag kay ma'am. At yan, nakabalik na ako. Papunta ng Arayat ulit. Yan, nag-uusap na kami ni ma'am tungkol doon sa sapatos na in-order yung bibili nung buyer. At ito, binalik ko na kay ma'am ang sapatos. At sabi naman niya, babayaran naman daw niya lahat nung mga dapat bayaran. At ang ginawa ko, hindi ko na lang yung sa shipping, 400 kay ma'am. Pakonsuelo ba guys? Kasi mahirap yung ganito eh. Kaya minsan mag-ingat-ingat kayo sa mga third party. Ang nangyari kasi neto, third party talaga ang nangyari. Ang sasabihin nung nag-book, meron siyang buyer na bibili at tutubuan niya. Tapos, pagdating mo doon sa drop-off, wala naman pala yung mag-receive doon at wala yung buyer doon. Ibig sabihin, siya rin ang gumawa lang talaga ng book at para makapag-scam siya ng tao o kaya seller o kaya rider. Ang nangyari kasi dito, buti na lang si ma'am napakabait at binalik sa akin yung 2,000 at binigyan akong 400 para sa abala ko. At sana naman, Lala Move, yung mga ganito naman, checkin mo naman mabuti para hindi naman kami nai-scam at hindi kami naaabala. Yung araw na yan, hindi na rin ako nakabiyahe dahil nga syempre, masyado ng abala ang nangyari sa akin. Malaylayo din ang Arayat, Arenas, papunta ng San Fernando, San Agustin, Golden Palm. Para namang napakalapit lang yan. Ilang kilometer din siya, 24 kilometer ang tatakbuhin mo. Pagkatapos mo takbuhin yung 24 kilometer, babalik ka na naman ng 24 kilometer dahil sa scammer na nangyari. Sa pang-i-scam na itong mga third party na to. Sana naman yung mga number na nare-record nyo dyan, pag sinabi sa inyo ng rider na scammer, sana naman mapansin nyo rin naman. Pansinin nyo rin naman, hindi yung puro na lang kami ang nangyayari sa amin, kami ang nai-scam. Pag na-scam kami, hindi nyo naman tinutulungan na kami. Ilang beses na rin nangyayari ng ganyan. Maraming rider ang nai-scam sa Ilala. At lalo na mababa ang ginagawa mong shipping fee. Tapos nai-scam pa kami. Ano naman Lala, maisip ko naman din ang kalagayan namin. Ayan, binalik na ni ma'am sa akin yung 2,000 at yung 400 na pambayad para sa shipping. Kasi nga, naawa rin naman si ma'am. Buti na lang at ang seller na to, si ma'am, mabait. Ito yung taga-Arenas na pinikapan ko. Na mabait naman siya. Buti na lang, mabait siya at hindi siya sa akin, nagdalawang isip na bayaran ako at ibalik yung pera. Kasi nga,
wala naman talaga akong kasalanan. Buti na lang may ganitong mga customer na nakakaintindi. Kaya guys, ingat-ingat kayo sa mga abono. Linawin nyo muna, kabisaduhin nyo muna kung paano ba, bakit ba may mga plus-plus. Kasalanan ko rin naman at nabigahani kagad ako doon sa plus 16. Siyempre, 24 kilometer. Tapos may plus 16. Siyempre, malaki-laki na rin yung shipping ang nangyari. Pero sa susunod guys, ingat-ingat din kayo at checkin nyo rin mabuti kung scammer ba o hindi. Buti na lang to si ma'am, matalino rin at hindi rin nagpa-auto doon sa scammer. At yung scammer pa raw ang galit na galit sa kanya. Guys, share ko lang to Sana maging halimbawa lang ba sa inyo at hindi na maulit-ulit pa. At minsan syempre nakakasawa na lang din na lagi na lang tayo na i-scam. Syempre hindi naman natin pinupulot ang pera na kinikita natin at pinang-aabono natin. Guys, maraming salamat at paki-share na lang din sa grupo para maano na rin yung scammer na ganito na para maiwasan na rin at hindi na marami pang mabiktima siya. Sige guys, at RS sa inyong lahat at laging mag-ingat sa mga abono at kilatisin mabuti ang abono bago kunin at kung saan ang pipick up, buti na lang itong pick up ko sa bahay mismo. Kaya madali ko na ibalik kagad ang items ni ma'am at naibalik din kagad sa akin ng pera. Pero kung meet up, medyo isuwas tayo guys sa mga meet up, mga kapwa kong delivery rider. Kasi nga pagka meet up, doon tayo number 1 na talo. Saka kilitisin nyo rin muna kasi meron din mga scammer na nagpapanggap na bahay nila yon pero hindi naman pala nila bahay. Bahay lang ng barkada. Basta kapag ganyan, picturean nyo na lang din para maayos. Basta guys, ingat na lang kayo. At RS sa ating mga rider na delivery rider na sa kalsada. At maraming salamat. Please like, share and follow my page. Thank you.